ito na mga Kodonatics, isiniwalat ni Ka Eric, ang dating NPA, CBP, NDF na commander, ang baho ng mga congressman ng gobyerno natin kung paano alipustahin ang mga Duterte. Panoorin natin ang video. Istasyon ang pwedeng maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwedeng maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso? Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita niyo si Franz Castro, kahit saan man, kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuin natin ito. Ito ang dapat na inaaresto ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi tatlo sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nangaambos at pumapatay ng sundalo at pulis ay siyang mamayagpag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag na mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita, sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga leader kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay dalawang pwersa. Ang pwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan. Ang maluba ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover, na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress. Sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako, halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinaproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez? Mahigit 50 mil ang namatay sa ating kababayan. 20 mil dyan, sundalo at pulis. 30 mil ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Joma Sison. Ito ang natitira nilang pwersa like Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. They should be brought before the bar of justice. And I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that. Pangatlo o pang-apat ay ang iskandalo ng incompetence and moral integrity of the President. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Presidente bilang Commander-in-Chief at pinuno ng Estado at Gobyerno ay dapat hindi involved sa mga illegal na gawain, including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President, ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type. At kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! At kung hindi, ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa, at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please.
reaction kay Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong authority para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi niyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, secretary, at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan, kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi lang sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Tama. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang-aabuso ng poder. Kawawa ang tawayan at dahil dyan kailangan nating magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte, ang kanyang kapangyarihan na hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmalin ang kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali, ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin na kapital as issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Grabe. Yes. Business, kaya nahihirapan siya na tumanggi sa akin. Sino? Si Bronner? Hindi ko po alam yan. Ang alam ko lang, si Defense Secretary Teodoro ay involved dati sa mining, Sagittarius Mining. I do not know kung andyan pang interest niya. But I am not privy about General Bronner. Ang alam ko lang, siya ang Chief of Staff. At bilang Chief of Staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should divulge it. But if he will not divulge it at kapag yan ay naipakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics, conduct of ethical conduct of an officer. So, kailangan natin i-prove yan kung totoo o hindi. Thank you for the question. Next. Okay, next. Lang doon, kay Eric, kung pinatawag pa namin na si VP Inday dahil nga doon sa si Inday ang kanilang sinisisi, bakit ngayon napag-alaman natin pala na si Marcos palang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? Dapat lang. Kasi ito ang punto ko ha. Kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat dyan ay lahat, pero mag-ingat. Ulitin ko ha, ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation, dapat lahat, pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyang-iyang ang state and national security secrets. Hindi pwede yun. Kasi ang may pakinabang dyan, ang mga komunistang terorista. Kasi babalikan nila at papatayin ang ating mga sources of information. Kaya dapat maingat. Number 2, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bopos na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang panawagan nila, hindi ibuyang-yang natin pati sa Office of the President. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang na rin natin ang lahat-lahat. Pero tayo ay nagbubukas ng delikadong kalagayan kasi yan ay pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang mga national state security secrets. So anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin magkaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and confidential fund, it must be done across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahuhulog tayo sa patibong ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao. So ang kanilang investigasyon ay demolition job. Hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Di ba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing
but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption. Yun kung dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanteng tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot dyan si Martin Romualdez, kaya nandito tayo. Kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at pundo na ito. Tama. Next question. Sabi niya, sa Office of President at saka Speaker of the House ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang president. In doctrine, but in practice that can be done. Kasi ang punto naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdi-demand, it can be done. Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpute ko, 5 billion pesos a year divided by 365 days. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos, nag-average ng 12.2 million pesos a day. So, bakit ang kay Sara Duterte nakikita nila? Dahil siya ay presidente? No! As president, he should be the number one to be the model of, or the role model of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat. Kasi pwedeng mabuyangyang ang mga state secrets at national security secrets. What is your reaction doon sa speech ni Romualdez sa Senate? Parang 98 times niya pinractice yun para lamang magkaroon ng declamation point. At ang nakakatuwa, pumalakpak pati si GMA. So, ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. Kongreso ng mga abusado at kongreso ng mga power tripper. Isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. Si Boy Contempt na sinipa namin sa NPA ng pangalan niya ay si Boy Tapang-Tapangan Paduano. Yon, power tripper talaga yan. Si NPA Caldero yan kasi Caldero lang naman ang alam niyang bitbitin yan. Hindi naman talaga naging commander ng NPA yan. Okay, pangalawa, itong si abogado man at investigador na pulis pero walang alam tungkol sa mga infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya, si Congressman Akop. Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongresong ito, the first time na nakakita tayo ng chapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos. At ang higit sa lahat ay akala nila napakagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine legislature is the Congress led by Martin Tambaluslos. Tama. Next Ayaw pa question. kayo po na nalantad ang kanilang yung sinasabi mo nga na walang kaalaman, payaso ng pananalita ni VP Sara dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitan-talinungan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay VP Sara. Ay, napahiya siya eh. Kasi alam niya na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto na wala siyang alam. Yan po ang mahirap kung nagdudulungan ka na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudulungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine nang wala namang nagpatawag nito kundi voluntaryo? Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is that? Good governance. Sincero at tapat na pangalagaan ng interes ng mamamayan. Iyan ang hinahanap ng taong bayan. Iyan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipores na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang bumaba ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasalaylayan ng poverty line na hindi kompleto makakain ng isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families. So ilan yan? That's around 60 to 65 million Filipinos ang nagugutom. Hindi makakain 3 beses sa isang araw.
Yun pong dahilan kung bakit nandirito tayo. Question. Question ko yung patungkol doon sa binabaliktad nila na yung tungkol sa hindi doon sa sinasabi nila na Ipapapatay. Okay. Please, mali. Ulitin ko ang sagot ko kaninang umaga. Ang statement ni Vice President Sara Duterte is considered President statement. Ang spelling niyan ay P-R-E-C-E-D-E-N-T. President statement. Ang ibig sabihin niyan ay inilatag niya ang kanyang mayor na konteksto ng kanyang pahayag. Hindi ibig sabihin na siya ay nagbabalak na ipapatay ang Pangulo at si Lisa at si Martin Romualdez. Hindi ganoon ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin diyan, kung ako mag-interpret, she was laying the ground of the context of the statement. Ang tawag diyan po sa figure of speech o sa pananalita, President statement. Ibig sabihin, inilalatag po ng Vice Presidente ang dahilan at ang buong konteksto bakit niya sinasabi na kapag may pumatay sa kanya at pinatay siya, ay nakahanda ring may magsagawa ng vengeance para dyan. Yan ang konteksto. So ibig sabihin, kung ikaw nakakinig dito, ang unahan mo dapat doon na tingnan ano ang konteksto at anong pinanggagalingan ng statement niya. Ang pinanggagalingan ng statement ng Vice Presidente na may pagbabanta sa kanyang buhay. At ito ay real. Kasi tinanggalan nga siya ng police escort. Tinanggalan siya ng security. At ngayon ang NBI ay papunta pa sa kanyang opisina para iserve ang subpoena. So, klarong-klaro mga kababayan that Inday Sara Duterte is being singled out. Bakit? Ang hadlang at ang balakid para manatili sa kapangyarihan sila Martin Romualdez at Marcos lagpas sa 2028, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Tama. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ang lahat ng forma ng pang-abuso. Yun, sikat ng mga taong bayan. Ayun na mga kababayan, sigaw ng taong bayan Duterte. It's not a personal call, but a call for a just and correct leadership na siyang inaasam ng mamamayan na may balik ang matino at maayos na pamahala at may desente at may integridad na pamumuno sa gobyerno natin. At ang kanila nakikita, ang panawagan ngayon, bumaba na si Marcos. Yun ang nakikita ng tao. Ayun. Ito yung problema ngayon kasi nagbibigay daw ng taning dito ang Cora Paruco na hanggang mga 6 o'clock or 6:30 ay mag-wrap up na tayo ng program. Hindi ko alam kung ano ang ating pag-uusapan pero babalik ako after one meeting ko. Diyan lang sa gilid-gilid may meeting lang si Ka Eric. Kagagaling ko lang po sa isang court hearing na ang nag-akusa sa akin at kay Ma'am Lorraine ay mga komunistang terorista, hindi ko nababanggitin. Kasi baka masubjudice ako. Kaya na-late ako pagbalik. Babalik po. Kamatayan, party list. Babalik po si Ka Eric. At taong bayan, ito na ang panahon na magsalita tayo. Itong pagtitipon sa isa shrine ay hindi pagtitipon para sa panawagan ng kaguluhan. Ito ay pagtitipon para sa pagkakaisa, mapayapang pagpapahayag at paninindigan para sa mabuting pagbabago sa ating pamamahala. Duterte! 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 So, pag isinisigaw po ang Duterte, ang epekto niyan ay good governance. Ibig sabihin, ang mga drogista, ang mga sindikato, ang mga kurakot, at ang mga kriminal at terorista, at mga bulok na politiko natatakot na bumalik ang Duterte brand of leadership. At ito na ang panahon kung bakit nandito tayo. Nagpapahayag tayo para sa isang kolektibo, mapayapa at sama-samang pagkilos. Ibibigay ko muna kay Brother Oliver at kay Brother Yosek Benranque, and I will be back. Alright, maraming salamat mga Kadunatics. Napakinggan nyo yun? Isiniwalat niya ang mga baho nila. Kaya pasalamat tayo na may mga taong ganito. Nobody's organizing the rally, but grabe, nagtipon-tipon sila. Nobody called them. That's because we believe and we trust the previous administration.
The Duterte. At kung gusto natin ibalik sila, panawagan natin sa lahat ng mga ka-DDS kasi ang administrasyong Marcos ay patungo na sa kadiliman. Bye-bye.